Ave Maria, Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Bawat araw, nagmamasid ang mga nilalang. Ang bawat may mata, nakakakilala sa mga bagay na nakikita nila. Gayon din naman ang Ama, na tuwirang siyang tunay na Ama ng lahat ng nabuhay sa lupa. Minamasdan niya ang kanyang mga anak. Pinagmamasdan niya ang bawat gawa nila. Nakikinig siya sa bawat salita nila. Hindi nalilingid ni di nalilihim sa kanya. Kaya't ikaw na anak niya, mabuti ba ang ginawa mo? Anong inaasahan mong ganti niya? Kaya ikaw na anak niya, mabubuti ba ang mga tinuturan mo? Anong inaasahan mong magiging pandam ng Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay sa lupa, na tuwirang pinahalagahan ang iyong buhay? Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong buhay na buhay ang Ama. Kung minsan, ang tao matapang na duwag. Ano po? Matapang, halimbawa, kaya ko yan. Kaya daw. Pag naman, halimbawa, tumutubo siya sa isang dako, kaya ko ekang tunguhan niya on. Pag naman nahirapan na siya, sasabihin niya, ay hindi ko pala kaya. Gayon din po yung mga may katawan. Habang kaya nila, sige lang ng sige. Pag may sakit naman, natatakot na. Hindi po ba halimbawa, mahina ang baga mo? Sinasabi ng huwag kang magpagod. Bawal sa'yo yung, bawa po may mahina ang baga. Bawal po yung mga nalalanghap, yung Clorox, yung sosa, yung sabon. Kung magkusot ka pa'y brush, ganyan pa. Natatagtag ang baga mo. Pagkatapos, pag may nararamdaman kang hindi mo na kaya, tapos sasabihin mo, ba't kaya nagkaganito ako? Sino bang may kasalanan? Kapwa mo ba o ikaw? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon namang sasabihin bawal ang pagkain na ganito sapagkat mayroon siyang bato sa abdo. So, ang tapang-tapang niya, may gamot na ako. Sulong, lantak, kain, masarap yan. Pag sumikal ang sakit ng sikmura niya, sasabihin naman niya, buti pa din ako kumain nun. Kala ko kasi sa gamot makukuha. May gamot na iniinom naman pala ako. Mga mahal, bakit nga po ba gayon ang kaisipan ng tao? Bakit nga po ba tuwirang pagtitimpi at hindi makakuhang umunawa sa lahat ng bagay? Subalit natatakot, may takot mamatay, may takot magkasakit. Kapag naman ginagawa yung bagay na gusto niya, walang takot. At pagkalipas noon at nadama niya na yung kinatatakutan niyang sakit, tsaka pa lamang siya magsasalitang, sana hindi ko ginawa. Yan, mga mahal ko, ang taong sulong sige-sige lamang sa kanyang pagkakasala kapag siya ay sinisingil na sa mga kasalanan niya, tsaka niya sasabihin, tawad po Ama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Sadya pong buhay na buhay ang Diyos. Taga saan po kayo? San Fernando. Purihin ang mga taga San Fernando para sa Ama. San Fernando, Pampanga. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mga kapatid,
Pangang taga San Fernando, mapapalad pa kayo. Mabuti pa kayo, taga San Fernando, naririto. Buhay po ba ang Diyos? Ay, ang ganda naman ni. Lalo ka nang naging parang 15 anyos. Diba? Oh, nako, lalo na siyang naging 15 anyos. Diyos ko at Ama ko, ipagkaloob mo na sa dalawang taong ito ang kabutihan ng isipan. Buhay po ba ang Diyos? Paumanhin kundi kita nasasagot, ha? Buhay na buhay ang Diyos, kaya lamang po ay tunay nga pong kay dakila na hindi makita ng lahat. Kanina po umaga may sumusundo sa akin ay kagigising ko lamang po kasi hindi nga ako nakipag-vigil. Alas 3:30 naman ako nakatulog. Aroy, hindi ko nga sinasabi. Sapagkat sabi ni kapatid, Apo, narinig ko po ang mensahe. Narinig daw nilang mensahe. Kaya, narinig nyo na pala yung mensahe sa kanila para sa inyo din yun. Hindi na ako makikipag-vigil sa inyo. Ay, sige po. Subalit sadyang gayon. Minsan nagdalayon kang matulog, hindi ka makakatulog. Subalit, kay buti ng Ama, nang gustuhin kang patulugin, labis naman sa gusto mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kumilos ang Diyos na buhay. Ganyan po siya gumawa at dapat po sa tuwina ang mga anak niya ay nasusuri ang mabubuting gawa niya. Tama po ba? Yaon. Siyempre po bilang katauhan, tinatamad ako. Isipin ko na lang yung magbiyahe, pagkatapos babalik ka, hahabol ka sa gawain, pagdating mo oras na. Naku, sabi ko, ay, sabihin mo, hindi ako pwede. Subalit, pasok po ako sa adoration. Nanalangin. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako kung bilang pagkatao kasi po ang layo. Babalik kami. Pasubali ko itunguhan mo. Ibagat kagalakan ng isang may karamdaman ang pagdalaw at pagkahaplos sa kanyang katawan. Ay, sige po. Wala ka ng tutol. Kayo po, kapag may gustong gawin ang Diyos sa inyo, iniisip pa ba ninyo ang kapakanan ng sarili nyo? Wag! Sapagkat siyang may-ari ng buhay nyo. Kahit pangalagaan nyo ng pangalagaan niyaan, kapag di niya ginustong kayo'y mabuhay, sang iglap mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kapag ibinigay mo ang galak sa kapwa mo, kung paano nagpagalak ka, pagagalakin ka rin. Kung paano nag-akay ka, aakayin ka rin. Kung paano nagpakain ka, pakakainin ka rin. Kung paano nagmahal ka, mamahalin ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, kung nababatid nyo lamang ang buhay ay sadyang buhay na pahiram, hindi nyo sasayangin ang bawat araw nyo na ang taglay na buhay nyo ay pahiram lamang. Kaya't gagawin nyo ang karapatan ng Ama sa buhay nyo at ang karapatan nyo sa Kanya para kayo'y maging kalugod-lugod sa pananaw niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang kalugod-lugod na gawa dito sa lupa? Ano ang nakakalugod na gawa dito sa lupa? Yung magmura? Yung mang-away? Yung makipag-away, yung mangutya, yung manghamak ng kapwa, yung magparatang. Yun bagang kalugod-lugod na gawa dito sa lupa? Maliwanag po, hindi tinuran sa banal na kasulatan na magbahabahagi kayo at di rin tinurang mag-away-away kayo. Maliwanag ang nakatala, huwag kayong magbahabahaginan, kundi kayo'y magmahalan. Buhay po ba ang Diyos? Mahal mo ba ang kapwa mo kung di mo iniisip ang makabubuti sa kanya? Mahal mo ba ang ama mo kung pinasasama ang loob niya? Mahal mo ba ang sinuman kung di mo alam ang makabubuti sa kanya?
Mga mahal, iyaan ang sa tuwinang dapat suriin ng bawat isang anak ng Ama kung paano siya makapagdudulot ng galak sa kapwa niya, kung paano niya maibibigay ang sarili niya. Kung wala mang kayamanang mayalay siya, ang puso'y buhay tumitibok, maaaring ibahagi mo kanino mang kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Tingnan niyo po, umuulan, subalit ang init ng pakiramdam niyo, ano po? Paypay ng paypay. Subalit kung minsan, wala namang ulan, malamig. Bakit po? Nang dahil may hangin. Ngayon po, umuulan dahil wala kayong nasasamyong hangin. Ang init ng pakiramdam, di po ba? Ganyan po mga mahal. Kapag ang katauhan ninyo ang nag-ahari at walang banal na espiritu, ang pakiramdam ninyo'y hindi patag. Tama po ba? Subalit, subukan po ninyo na maghari manguna sa inyo ang banal na espiritu. Kahit nakabilot kayo ng kumot, malamig ang nararamdaman nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At kapag naman malamig, gusto niya kayong painitin. Papainit ang pandama. Ibig sabihin, kayang ibigay ng Ama ang init at lamig. Kayang gawin niya ang lakas at kayang gawin niya ang buhayin. Kaya mga mahal, halina, suriin ninyo kung ano ang ibig ng Ama sa buhay nyo. Kapag tinanggap at kinilalang lubos siya at nangunang ganap sa buhay nyo, Espiritu Santo na magturo ng lahat sa inyo. Ng mabuti, ng ikabubuti, at ng pawang ikababanal nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Papatakan mo para pati yan ay masama. Kung magtitiwala ka, mamamatay yan. Kaya po, kutsing, ayoko na pong magpatak, baka mamatay yung mata ko. Hindi po yung mata mo mamamatay. Yun po kita. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kayo po ba ay buhay na buhay ngayon? Buhay po kayo dahil humihinga pa, no? Ang tanong ko namang pangalawa, buhay ba ang pananampalataya nyo? Nako, pag buhay ang pananampalataya nyo, siguradong may madarama kayo. Kapag may nadama kayo, siguradong nasyahan kayo. Kapag nasyahan kayo, sigurado, hindi tao ang tinanggap nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, iba't iba ang gawa ng tao, lalong iba't iba ang gawa ng Ama. Iba't iba ang hinahain ng tao, lalo't iba't iba ang hihahain ng Ama. Sa tao, pagkain ang hain, pagkain katawan, pangsilid sa tiyan. Sa Ama, pangkain ng katawan, pangsilid sa tiyan, pangsilid pat pagbuhay ng kaluluwa ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang laking pagkakaiba, di ba ga? Napaka laking halaga ng binayad sa inyo.